earthquake hitting Japan. And staff obviously in our newsroom in Mito. March 11, 2011, halos 200 kilometro mula sa pampang ng Honshu sa Japan, nayanig ang lupa sa ilalim ng dagat na nagresulta sa 8.9 magnitude na lindol. Sa mga kuhang ito sa loob ng iba't ibang mga establishmento sa Japan, mistulang idinuyan ang mga residente roon. Tumagal ng 2 minuto ang pagyanig. Much larger earthquake of 7.9. But as you can see, pero bago pa man mapawi ang epekto ng pagyanig, live footage as the tsunami has struck the area. The earthquake that hit Japan on Friday afternoon. Sumampa naman sa pampang ng Honshu ang mga higanting alon o tsunami. Iwi na siwas ang lahat ng madaraanan nito. Ito ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Japan sa loob ng halos 1.5 siglo. At dahil dito, isang nuclear meltdown ang naganap. Patuloy itong binabantayan ng Japan. The Nuclear and Industrial Safety Agency is establishing details about an explosion at the Fukushima No. 1 plant. Sa headquarters ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, binigyang linaw ng chief seismologist doon kung gaanong kalaki ang tipak ng lupa na naging sanhi ng paglindol sa Japan. If we look at the dimensions ng nag-rupture, it's close to 500 to 600 kilometers ang nag-rupture. We're talking about Metro Manila hanggang Apari, yung nagbumitak, no? Ganun kahaba. Ilang saglit lang matapos ang lindol sa Japan, itinaas na rin ang Tsunami Alert Level 2 sa 19 coastal areas ng Pilipinas na nakaharap sa Dagat Pasipiko. Ang concern ngayon for the Pacific is that it's a very large earthquake. It's creating this very large wave na pwedeng mag-travel yung tsunami as far as South America, United States. Kaya na-raise yung Pacific Tsunami Warning for all countries in the Pacific. Isa ang Quezon sa mga probinsyang kasama sa tsunami alert na ito at ang bayan daw ng Mauban ang direktang matatamaan dahil sa mahaba nitong coastline. Mayroong 60,000 populasyon ang bayan na ito at pangingisda ang kalimitang hanap buhay ng mga tao. Pinapag-usapan po ang lahat na kung maaari po ay lumigas sa ating mga tahanan. Nitong Biyernes, kaliwat kanan ang pagkalampag ng lokal na pamahalaan ng Mauban para sa pagpapalikas ng mga taong nakatira sa tabing dagat. Naka-ready na kami lahat. Nagpabili na rin kami ng mga ilaw. Kinabukasan, pinuntahan namin ang lugar at dinat na naming kalmado na ang lugar, naiangat na kasi ang alert level dito. Sa kabila ng lahat, tila may naiwan namang pangamba sa mga residente ng Mauban. Isa na rito si Aling Lucia. Balik na raw sa kanyang normal na buhay si Aling Lucia. Pikit mata na lang daw niyang tatanggapin ang maaaring banta ng karagatan. Kinakabahan pa rin kami, gawa ng ano. Siyempre kami nasa tabing dagat tutuya mahirap. Kinakabahan pa rin naman kami. Pero sa amin naman ay hindi na abutin kami ng kuwan. May awa ang Panginoon Diyos hindi na makakarating dito. Ngunit higit pa sa mga probinsya dito sa Pilipinas na nangangambang maapektuhan ng tsunami mula sa Japan, ang higit na nag-aalala ang mga kababayan nating may kamag-anak mismo sa Japan. Nang makausap ko si Mang Cayetano noong mismong gabi ng trahedya sa Japan, nakailang bote na raw siya ng alak na nainom. Ito lang daw kasi ang alam niyang paraan para maibsan ang kabog ng kanyang dibdib. Factory worker at nakapag-asawa ng hapon ang anak niyang si Cheryl. Nanlamig daw ang kanyang pakiramdam nang mapanood sa TV ang nangyari sa Japan. Ala na, hindi na ako mapakali. Siyempre, maghulang ako. Nag-aantay ako lahat ng balita, lahat yan. Kinuha ko na to yung mga itong pinadadala niya mga sulat lahat. Tinitignan ko na kung anong lugar. Matapos ang ilang oras na walang katiyakan, nakahinga raw ng maluwag si Mang Cayetano nang sa wakas, narinig din niya ang tinig ni Cheryl. Sa pagpapatuloy ng kanyang kwento, hindi na naitago ni Mang Cayetano ang nararamdamang takot para sa anak. Talagang umiiyak.
Nasa gitna ako ng karsada, natatakot ako baka yung tinitir namin building gumuho. Ngayon ang passport ko tayo nakatali na lahat sa katawan ko. Kung ano man ang mangyayari sa akin, makikilala ako. Ibig ko tumulo na nga luwa. Bilang ama, siyempre naghalanda ako eh. Samantala, nakaimpake na rin ang mga gamit ni Tess nang makapanayam ko siya. Bibiyahe na raw sana siya pa Japan para wakasan ang 8 taon nilang relasyon nang kinakasama niya noong Japanese. Nobyembre na nakarang taon pa raw kasi nang huli silang magkasama. Hindi na rin naman siya nag-uuwi rito, kaya kumbaga contact na lang, text, ganun na lang. Nang marinig niya ang balitang lindol sa Japan, nang unay ipinagkibit balikat lang daw niya ito. Pero nang mapanood niya ang sitwasyon doon, muli raw na nariwa sa isip ni Tess ang alaala ng dating kasintahan. Para sa akin kasi nakaranas naman ako ng mga lindol-lindol doon, posibilidad talaga na mangyari. Ayun, sabi ko, Diyos ko, ano nangyari? Ba't ganyan? Sabi ko, para naman yung sumabog na bulkan. Live footage of Miyagi as the tsunami has struck the area. Hindi lang Japan ang nakaranas na tamaan ng malakas na lindol na sinundan ng tsunami, maging ang Pilipinas hindi rin nakaligtas sa banta ng kalikasan. August 16, 1976, nang yanigin ng magnitude 8 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Isa ang nooy 8 anyos na si Melody sa mga nakaligtas sa nasabing kalamidad. Grade 3 ako, and around 12 midnight, we woke up to a tremendous earthquake. So yun, nagising kami. Maraming mga patay sa tabi-tabi namin. And then, our school daw was washed out. At nang mapanood niya na apektado ang ating bansa ng tsunami, agad niyang tinawagan ang kanyang mga kamag-anak sa probinsya na nakatira malapit sa dagat. Ang first ko namang inisip ang parents ko kasi they live in Panglao. So, di ba, dagat. So, yun din ang inano ko kagad. Sabi ko, talagang unang-una ko talaga nag-text nga agad ako sa brother ko eh. Sabi ko, kumusta dyan? Tapos sabi niya, okay naman. You're seeing live footage of a tsunami engulfing the port area. Kung tutuusin, ang bansang Japan daw talaga ang pinakahanda sa ganitong mga uri ng sakuna. Pero sadyang may mga bagay raw na hindi nila makokontrol. Well prepared sila eh. Pero yung 8.9, hindi sila handa dyan. Or yun na nga, kung yung act of God. If He wanted to pulverize everything, wala tayong magawa dyan. There is no such thing as 100% that they can guarantee their citizens 100% na zero casualties. Bagamat higit pa sa isang trahedya kung ituring ng NDRRMC ang nangyari sa Japan, mabuti na rin daw at nagsilbi itong isang malawakang disaster drill para sa atin. Katunayan sa obserbasyon ng NDRRMC, dahan-dahan na raw tayong natututo. Baliktad na ngayon yung dati hirap ako na please mag-evacuate na kayo. Ay, bahala ng Diyos. Ay, hindi. Basta umulan lang ng 3 oras, evacuate ng mga tao. So, yung kalikasan, tinuruan yung mga tao. Ang importante kasi nito, hindi yung high-tech ang gamit mo. Yung kamalayan ng mga tao. Sa kabilang banda, ang urban planning expert na si Felino Palafox Jr. nangangamba sa maaaring sapitin ng Metro Manila sakaling may malakas na lindol na tumama rito. Hindi raw kasi updated ang modelo ng pagtatayo ng karamihan sa mga istruktura sa pinakasentro ng Pilipinas. Before the war, the plan for Manila and Baguio was done by the great architect, town planner at that time, Daniel Burnham. In fact, he planned Manila 5 years ahead of Chicago, a la Paris and Venice. It was walkable, bikeable, and we followed that until we became a republic. After we became a republic, we copied mistakenly the wrong model, Hollywood, Los Angeles. And Hollywood, Los Angeles was designed for the automobile. It's cultural, obsolete laws, obsolete practices, obsolete standards. Whereas our Asian neighbors have been adopting the best practices in the world,
we're still using the obsolete practices. Sa isang pag-aaral noong 2004, kung kailan wala pang 10 milyon ang naninirahan sa Metro Manila, kung isang 7 magnitude earthquake daw ang tumama sa Pilipinas noon, hindi bababa sa 34,000 ang posibleng mamatay. It's not the way to do it because you have less open spaces to percolate the rainwater down to the ground, and you will have less open spaces for let's say for evacuation areas. Kung sakaling magkakaroon ng malakas na lindol, manatiling kalmado at huwag magpapanik. Sumilong sa ilalim ng mga lamesa para maprotektahan kayo sa mga bagay na bumabagsak. Kung nasa labas naman, iwasang lumapit sa mga poste at mga kawad ng kuryente. At kung malapit sa tabing dagat, agad na lumikas. Muli na namang sinusubukan ng panahon kung buo ang loob ng tao na humarap sa kanyang mga hamon. Minsan pa, mababatid natin kung tulad ng mga nagtataasang gusali at mga naglalawakang industriya, papayag ba tayo na matibag? Hindi na nga raw kailangan tayong alarmahin pa at lalong dapat tayong maging handa dahil kitang-kita na natin ngayon, totohanan na ang mga babala. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Cedric Castillo, kasama sa Iisang Brigada.